Sa naging pagharap ni Bernardo sa pagdinig ng Sandigan Bayan 6 Division sa kasong malversation, kaugnay ng umano'y substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro, sinabi nito ang kanyang mga natanggap umano na pera mula sa dating mambabatas. Kabilang na dito ang umano'y natanggap niyang tig 10 milyong pisong halaga ng balato sa loob ng 3 taon mula umano kay dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan. Ayon kay Bernardo, nangyari ito mula taong 2023 hanggang 2025. Anya, naka-sealed paper bag ito pero hindi niya minsan nakita na mismong si Pacanan ang nagbigay nito. Dagdag pa niya, nangyayari ang pagbibigay tuwing ikatlong quarter ng mga naturang mga taon. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, siko pang usa ka drug dealer dungan sa pagkakumpiska sa kapin 6.8 million pesos nga kantidad sa gituang Cebu sa Joint Anti-Drug Operation sa Corcuera Street, Barangay Zone 4, Zamboanga City natong Marso 14 ning tuiga. Gilang dinakpan nga si alias Brandon, 27 anyos, residente sa Candido Drive, Barangay Talon-Talon. Nakuagikan kaniya ang kapin 1 ka kilo sa gituang Cebu. Gipailawom sab dayon kini sa laboratory examination samtang nagpadayon ang investigasyon aron nga masuta ang posibleng koneksyon sa mas dagkong drug trafficking network sa rehiyon. Ang dinakpan mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipanghatag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR 11 ang mga nakumpiska nilang mga frozen tuna blood meat ngadto sa piling mga grupo o benepisyaryo sa Davao City. Ang mga benepisyaryo gilangkuban sa mga Fisher Folk Associations, mga miyembro sa Project Lawa at Binhi, mga barangay sa Pakibato ug Marilog Districts ug mga residential care facility sa Davao City. Sa kinatibukan nasa 1,681 ka mga karton nga mukawat sa kapin 21,000 kilo sa frozen tuna blood meat ang gipanghatag nga nagkantidad og kapin 2 million pesos. Sumala sa BFAR 11 ang moong kargamento nagikan sa China o gi-inspeksyon. Natong Enero ning tuiga human kini nasakpan nga wala nituman sa regulasyon sa pag-import sa mga fishery products. Gipasalig sab sa BFAR 11 nga magpadayon ang hugot nga pagpatuman nila sa mga balaod aron nga mapalig-on ang food security sa rehiyon. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Laga. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media site sa @PTVPH. Ako si Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.